Good evening everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan na nga mga kaibigan, nagkatotoo nga yung aking sinabi. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng spokesperson ang House of Representatives ay dahil sa ginagawa nilang kalokohan at mga kabulastugan dyan sa Kongreso sa pamamagitan ng pagdidiin kay Vice President Sara Duterte, paghahain ng impeachment laban kay BP Sara, lahat na po, no, pagsasampa ng kaso sa iba't ibang korte. Ayan, nagkandaletse-letse na dahil wala na pong direksyon yung ginagawa nila. Dahil po dyan ay kailangan nilang alam nyo na, kailangan nilang gayahin yung ginagawa po ng Senate, no, yung Senate Impeachment Court, dahil nagkaroon po ng spokesperson. So sa House of Representatives naman, dahil nga sa sobrang dami ng kalokohan na ginawa nila, sa sobrang dami ng katangahan na ginawa nila, booking na sila. Kumbaga sa larong chess, checkmate na. Oo, checkmate na kasi nga po, lahat ng mga iniisip nila na gagawing patibong kay BP Sara ay wala, no, hindi po umubra. Oo, hindi umubra lahat ng ginawa nilang patibong kay BP Sara. Hindi umubra. So, eto na nga, dahil yung mga tanong ng media, sobrang malalalim. Kumbaga, hindi kayang arukin ng kanilang isipan. Kasi nga, itong mga kongresista ng 19th Congress, this is one of the I don't know kung this is one, para sa akin, no, this is the first Congress na hindi po mahuhusay yung mga nandiyan, no. Karamihan po nasa out of 305 na more than, no, siguro 305 na nga na House of Representatives, 240 diyan bangag. Oo, 240 dyan bangag. So, hindi nila masasagot talaga yung mga tanong ng mga mainstream media, tanong ng mga vloggers or influencers, kasi nga bangag, okay? So, eto na. Dahil nga umiiwas sila sa tanong na hindi nila masagot, nag-hire sila ngayon ng 2 spokesperson. Sa katauhan po ng anak ni Benny Abante, no, yung butangera niyang anak na si Princess Abante, abogada. Opo, abogada po yan si Princess Abante. Ngayon lang ako nakakita ng abogada na nagtapos ng 4-year course, tapos walang alam kundi maging butangera. Trying hard na gayahin po yung spokesperson, no, yung press secretary ng Malacanang na si Attorney Claire Castro. In fairness kay Attorney Claire Castro, no, kahit butangera yan, nakukuha niya yung inis ko Kuha niya yung galit ko No, kuhang-kuha ni Attorney Claire Castro yung galit ko Yung pagkainis ko. Kaya effective siya. Etong si Princess Abante, hindi galit tawa. Sa pagiging butangera niya, sa pagiging gaya-gaya niya kay Claire Castro, ayan, palpak tuloy. Dahil nga palpak, ayan, isa-cite in contempt na ngayon yung, sino nga ba yun? Yung congressman na si Joel Chua. Oo, ayan, ipapakita ko sa inyo guys mamaya, no? After kong magpaliwanag. Ganito po kasi yung nangyari. Yung House of Representatives, nag-submit, no, ng complaint. Sabihin na natin hindi raw complaint, sulat lang. Nag-submit ng sulat sa Office of the Ombudsman. Okay? Ang laman ay imbestigahan si BP Sara kaugnay doon sa kanyang 125 million confidential fund. So, siyempre, binasa ng Office of the Ombudsman yon, binasa ni Attorney Samuel Martires, kaya sumulat po si Attorney Martires kay BP Sara na pagpaliwanagin doon sa akusasyon at ipaliwanag kung paano ginastos, no, ginamit
yung 125 million pesos. So, pinagpapaliwanag si VP Sara ng 10 araw. Eto na nga mga kaibigan. Si Princess Abante, dahil sa kanyang pagiging butangera, sabi ni Princess, hindi naman, as far as I know, hindi naman, ayun, ganyan, hindi daw nag-submit, no, ang House of Representatives, yung opisina ni Joel Chua. Hindi daw nag-submit ng complaint sa Office of the Ombudsman. O, di lagot siya ngayon kay Joel Chua dahil sa kanyang pagiging butangera. Makukulong pa ngayon si Congressman Joel Chua. Kasi parang pinaglalaroan yung Office of the Ombudsman, trabaho nila yun, mandato nila yun. Paglalaroan mo ba naman, no? 'Di ba? Itong si Princess kasi sabi hindi raw nagpa-file ng complaint. Ano pala 'yun, sulat lang? So eto guys, panoorin ninyo itong pahayag ni Ombudsman Samuel Martires. It appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Para binigyan kami ng kopya ng report of investigation. Para para basahin lang namin. Ngayon, kung ayaw nila mag-cooperate sa amin, we might be forced. Mapipilitan kami gamitin yung aming powers to cite them in contempt. Hindi ho kami nagbibiro. Trabaho ho ito na binigay sa amin ng taong bayan. Trabaho ito na binigay sa amin ng konstitusyon. Sino po ang Ano, bibigyan mo kami ng sulat? Opo. Bibigyan mo kami ng sulat? Nireklamo mo isang barangay captain? Ano, babasahin lang namin? Linawin ko lang. Sino daw po isa-cite niyo in contempt? Aba, di kung sino ho yung ayaw kasi this is a committee report represented by Representative Joel Chua. Opo. So we will ask Joel Chua once the Vice President or any of the respondents there will file their counter affidavit. We will ask the committee kung gusto nila mag-file ng reply. Kung hindi, it will be submitted now for resolution by the Office of the Ombudsman. Ngayon, kung ayaw na mag-file ng reply, we will consider them deemed waived. Oo. Waive Ngayon, na pag yung... sinabi nila, ay hindi naman kayo nag-file sa inyo, if they insist on doing that, ay siguro naman, hindi ho ako I am not threatening them, siguro naman hindi na siguro magandang relasyon ito between the House of Representatives and the Office of the Ombudsman na ayaw namin mayari. I think they should cooperate with us because they were the ones na, kumbaga kiniliti kami. Opo.